Tayo nakablock ka lang. Sorry? Color of the day. Parang nawawala yung asawa ko. Ayun. Akala ko, holiday dahil birthday niya bukas. Hindi kami nag-usap na mag-block. Dahil, nagkataon na. Pasok ko nakita ko si Justin. Destiny. Naganda raw siya kung hindi ako mag-preach. Siya yung mag-preach, kaya nakita ko si Medi kanina parang shooting ah. Pero yung outfit ni Medi, baril na lang ang kulang eh. Pero bagay, baby? Sige po, punta tayo ngayon sa ating pag-aaral. Meron tayong first timer, Mark. Meron? Wala. Tagalog siya. Sino siya? Zenet. Siya po pala dito. Wala mo na. Zenet. Right Clarence po. De Mesa. Zenet de Mesa. Puro de Mesa to, no? Mga Okay. Tagalog siya. Clarence din po siya. Clarence. Since Clarence. Welcome. Tagalog ka, Sinit? Okay. Sige po. Lord willing, tatapusin natin yung ating text ngayon. Send natin yung verse 1 ng 2 Peter muli. Chapter 1. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, magana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Let's pray po. Panginoon, lumalapit kami sa inyo ngayon muli at ipinagpapasalamat po namin ang malayang umagang ito na kami ay makapagpapatuloy sa inyong banal na salita. Panginoon, maasa po kami sa inyong magagawa. Kayo po ang nakakikilala sa bawat isa sa amin. Pakilala po kayo upang makita din namin ang aming mga sariling pangangailangan sa buhay. At makita din namin ang inyong kasapatan na sa magitan ni Kristo ay nilubos mo ang pagpapala para sa lahat ng iyong iniligtas. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng liwanag mula sa inyong salita at maging pagkain sa amin ang iyong salita. At matutunan po namin at makita namin ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kalooban sa pamagitan ng iyong salita. Sa inyo lang po kami pwedeng sumandan upang sa ganon, Panginoon, ay mangyari po ang inyong intensyon at yung layunin. Tunay nga kaming nagpapasalamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataon muli na makasama sa inyo sa Espiritu at katotohanan sa pamagitan ng inyong banal na salita. Tulungan mo rin ako sa aking pagsishare sa maikling oras na ito. Naway magawa ko ang aking tungkulin sa ilalim ng iyong awa at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, hindi, lumabas sa pag-aaral ko, hindi divinity.
Part 2 tayo ngayon. Ilagay mo yung identity. Tapos na tayo certainty, exclusivity. Ngayon, nasa third tayo, heading. Nag-aaral ako kahapon hindi napunta sa divinity, napunta sa identity. Okay, yung ating topic o yung title ng ating sermon, The Word of Christian Faith. Okay? Bakit siya tinawag na precious yung faith natin? Well, yan ang ibinibigay ng faith natin. Katiyakan, certainty. Pangalawa is exclusivity. Ibig sabihin nito ay iisa ang kaligtasan natin, pananampalataya, ang Ebanghelyo. So, kailangan natin itong masalo. Third, yung identity. Mamaya ako na-explain sa inyo yung exposition at yung lawak ng salitang identity. Ibig sabihin ito. Naalala po nyo, minsan sinabi ko sa inyo, sa buhay, marami tayong talagang sabihin natin hindi tayo tiyak. So many things uncertain sa buhay. Hindi kong sabihin sa inyo na hindi ako tiyak sa buhay sa maraming bagay. At kayo rin, kasi nasa Bible naman yun, di ba? Yung what is your life? Pero po, pangaras mo kayong spiritual, yung gagawang buo, itang kayo tiyak. Okay? Huwag niyong gagawin pagdating sa spiritual na hindi kayo tiyak. Bakit? Pagdating sa spiritual, kailangan matiyak natin. Pag binasa ninyo yung 1 Peter chapter 1, verses 10 to 11, pagsikapan ninyo at patatingin ninyo ang inyong pagkatawag upang hindi kayo matisod at kayo'y papapasukin sa walang hanggang kaharian ni Yesu Kristo. Minsan, hiniram ko yung quotation kay Oswald Chambers, yung salita niya, we are certain in our uncertainty. Ang ibig sabihin nun, hindi tayo tiyak sa buhay, pero tiyak tayo sa Diyos. Naintindihan niyo yun? Wala tayong alam kung ano mangyayari bukas, kung ano yung sitwasyon mangyayari. Pero tiyak tayo na ang Diyos ay Diyos na pwedeng sandalan. Pwedeng pagtiwalaan. Pwedeng paniwalaan. Ngayon, ginamit ko yung salitang identity kasi itong ating teksto, sulat dito, si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos. Okay. Na sa umagang ito, gusto kong malaman ninyo, kailangan maintindihan ninyo yung salitang katwiran. Salitang English is righteousness. Pagdating kay Jesucristo, dapat definite, dapat sure, dapat tumpak, dapat tama. At dito, papasok yung salitang katwiran. Kasi ito yung hinahanap na bihis natin ng Diyos. Paintulutan niyo ako na magbasa kasi nagkaroon ako ng word study patungkol sa salitang righteousness. Kaya buring pamalagwanan, gusto maging impromptu, ayaw ko maging spontaneous ngayong oras. Gusto kong magbasa para hindi tayo maligaw sa ating pag-aaral. Ito ay isang doctrinal term sa Bible or theological term. Kung meron kayong dapat na maintindihan sa Bible, yung salitang righteousness or yung salita sa Tagalog, katwiran. Katwiran is nakikiusap ako. Mag-check kayo sa akin at dito magbabasa ako. Anong ibig sabihin ng righteousness? Kasi pag binasa natin ito, ala ko sa English. Yun ang ating ESV English Bible again. At yung cellphone mo.
Pakibasa mo nga, Mark, sa English. ESV ba yan? Sige. Bigyan mo nga siya ng microphone. Kasi nagre-ready ako Tagalog eh, hindi sa English eh. So, okay, sigurado ko lang. 2 Peter po, chapter 2 1. Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1, verses 1 to 2. Simeon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained a faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Okay. Sabi niya sa English, by the righteousness of our God. By the righteousness of our God. Tagalog, sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Okay, now, ano ibig sabihin ng righteousness? Ito yun. Nagkaroon ng word study, babasahin ko sa inyo. Anong ibig sabihin ng katuwiran? Pag sinabing katuwiran, katuwiran ng Diyos. Hindi natin katuwiran. This is God's righteousness or divine righteousness. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Let me read. Kaya sa word study ko, ito yung sinulat nila. Okay? Righteousness, sabi niya, word study, divine righteousness, ito'y tumutukoy first and foremost to the perfection and uprightness of the divine nature. Pag sinabing katuwiran, ang ibig sabihin nun, ang Diyos ay perfect. Ang Diyos ay sakdal. Ang Diyos ay matuwid. Or ang Diyos ay walang kapintasan. Okay? Perfection, uprightness of righteousness. Now, bakit mahalaga yun? Well, mahalaga yun kasi nga, ibinibigay ng Diyos kung sino siya. Ipinakikilala ng Diyos, ang Diyos na ating sinasamba, kung anong klaseng Diyos siya. For God to be righteous, principally means that God measures up to Himself and is always that He ought to be as God. Na bakit siya sakdal? Bakit siya perfect? Kasi siya'y Diyos. Yung salitang perfection, angkop lang yon sa Diyos. Okay, basta pag pinag-usapan natin ng Diyos, pag sinabi natin, narinig natin ang Diyos ng Bible, lagi nating isipin, perfect. Righteous. Okay? Matuwid. Sakdal. Okay, so perfection. Okay? Tapos sabi niya rito, God's character is the definition and source of all righteousness. Kung sino siya, ang kanyang katangian, ang kanyang katuwiran, lahat ng kanyang galaw, lahat na kung sino siya, sabihin natin, God is so perfect, righteous, holy. Tapos ang ganda na sabi niya rito, God is perfect, absolute perfect being, 100% righteous. All that God is, kung sino siya, all, sabi niya rito, all is that He commands, lahat ng kanyang utos, all that He demands, lahat ng kanyang hinihingi, at lahat ng kanyang sinasang-ayunan. 1 John 1:5, nakasulat doon, God is light, and in Him there is no darkness at all. Buri na sabihin nito, kahit saan mo tingnan ng Diyos, sulok, wala siyang kapintasan. Hindi katulad ko. Meron akong malakas, pero merong mga lugar sa buhay ko na madilim. Huling ako perfect. At ganoon din kayo. Sino man sa amin sa lugar na ito, maaaring sa maraming bagay malinis ka, pero merong silid sa'yo na hindi mabuti. Na hindi siya liwanag, na hindi siya tama. Ako, sabihin natin sa langit tayo, pero sometimes sa sulok ng buhay natin may impyerno, parang gano'n. Pero sa Diyos hindi. God is light. He is light. And in Him there is no darkness. And I imagine that.
na pagdating sa Diyos, wala kang masisilip sa Kanya kahit gaano kaliit na butas. He's perfect. Ito, naalala ko to sa isang debate. Tinanong si Cliff Netcher, minsan nanonood ako sa isang debate. Magaling to umiikot siya sa mga campus, sa mga estudyante. Alam niyo, mga estudyante, magagaling yan di ba? So, tinatanong, nag-evangelize doon. Yan ang gusto kong evangelism Gusto kong evangelism yung talagang pagtatagpo. Nandun yung mag-iipon, yung mga makikinig. Yung buritang evangelism, kandalan. Yung burito. Yung Jesus Love Show. Ako sa sangayon kasi raintin dyan. Nangaring minsan may tumanggap. Pero gusto kong evangelism yung parang kusada, ala Billy Graham, yung set up talaga yung mga upuan at makikinig. Yan ang totoong evangelism. Street preaching, hindi ako masyadong tagahanga ng mga ganon. Kasi very offensive na hindi kailangan yung ganon. Preach yung gospel, maglakad na rin daw kayo, ating mag-obra, ating mag-aral. Gusto ko yung preaching talagang set up. So pumupunta siya sa mga estudyante. At may tiipanan, may upuan, nandun, may mga atheists, iba't ibang klaseng paniniwala nandun. At binubusabos siya, tinutulig siya. Pero ating mangutang kayo. At ito yung tinanong. Sabi mo mabait ang Diyos. Sabi mo mabuti ang Diyos. Sabi mo ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pero sabi niya, bakit ganito kahirap at kalungkot ang daigdig? Namamatay yung mga bata, may kalamidad. Anong ginawa ni Hitler sa 6 milyong Hudyo? Pati yung mga bata pinagpapatay. Now, bakit sa Old Testament, minsan, pinababayaan ng Diyos na patayin pati yung mga sanggol, pati yung mga bata? Paano mo sasabihin na ang Diyos ay Diyos na matuwid? Makinig kayo. Okay. Pag tayo pumatay, kasalanan. Diba? Pero paano pag ang Diyos na pumatay? Kasalanan? Sabi ng isang nagbabasa ng Bible sa Betis dati, inuutusan tayo ng Diyos na huwag pumatay, pero bakit siya pumapatay? Ba't hinahayaan ng Diyos na i-rape yung mga ibang babae na walang kaluwan-laban, patayin yung mga bata? Bakit sa Old Testament, minsan, genocide, lulusubin yung isang kampo, papatayin lahat ng mga nakatira doon. Naalala nyo, nung mag-usap ang Panginoon at si Abraham, sabi ng Panginoon, malubhana ang sakit ng Sodom at Gomorrah. Parang sasabihin ng Panginoon, susunugin ko yan, papatayin ko yan, pag-uusahan ko yan. Nakiusap si Abraham. Anong sabi ni Abraham? Sabi niya, kung meron akong nakikita ng 50 matuwid, banal, lilipunin mo ba ang Sodom at Gomorrah? Sabi niya, shall not the judge of all the earth do what is just? Hindi na sabihan. Gagawin mo yon? Sabi niya, hindi ba ikaw ang hukom ng daigdig at matuwid? Bakit mo papatayin ng mga banal sa gitna ng mga makasalanan? At sabi ng Panginoon, kung mayroong 50, hindi ko siya pipinsalain. Tanong ko kayo, kapag ba ang Diyos ay pumatay ng tao, tama ba yun? At bakit pag tayo ang pumatay, hindi tama? Ano masasabi niyo? Kahit anong gawin ng Diyos, tama. Sapagkat siya'y righteous. Kapag halimbawa, pinahintulutan ng Diyos, napaslangin ang buong kampo, tayo kahit sa mga sanggol. Matuwid ba yun? Yes. Why? Kaya kalupa yung Diyos. Tayo, may halo ang buhay natin, makasalanan tayo. Kapag pagmatay tayo, galing sa nature natin talaga yun. Pero ang Diyos, kahit anong gawin niya, He is righteous. He is holy.
Ganun ba? Yes, kasi nga righteous siya. Hindi siya gagawa ng anumang mali. Ang gagawin ng Diyos, kahit patayin niya tayong lahat, halimbawa, bakit hindi patayin ng Panginoon lahat ng makasalanan? Kasama ka doon. Hindi kayo matsukedi yun. Bakit buhay ka? Dapat patayin ka na yan. Kasi ako, problema ako ng daigdig. Sarot ako dito sa lupa. Ganon din kayo. Ba't di patapusin ng Panginoon ang mga makasalanan? Kasama ka doon. Naintindihan mo ba yun? Hindi ako masyadong masama. Yung masama na lang. Sa tingin ng Diyos, lahat tayo, all have sinned and fall short of the glory of God. Buri mo sabihan, Pastor, pag ang isang tao ay pinatay ng Diyos, tama yun? Kung ang Diyos lang pumatay, tama yun. Why? Inuulit ko, He is righteous. Ito yung Diyos na sinasamba natin sa pulpitong ito. Ito yung ating pinapangaral dito sa Great I Am Church, dito sa San Fernando. Naalala niyo yung awiting ganito? Ascribe greatness to our God, the rock. His word is perfect, and all His ways are just. A God of faithfulness, without injustice, righteous and upright is He. Oh boy. A God of faithfulness, without injustice, righteous and upright is He. Yes, hindi ko man maintindihan ang mga sinasabi natin ganito. Kasi maraming tanong, nyaya ko maniwala kay Diyos, kaya hindi ko naniniwala sa Diyos. Sa Old Testament, bakit sabi nga, pinapas lang nito. May kalamidad, may kanungkutan, may gera doon. Ba't ganito yung daigdig? Ano man ang sabihin mo, God is holy. God is righteous. He will never compromise His character. Now, nung mo maintindihan yan, then maintindihan ng Diyos ng Bible. He's good. He's holy. Ibig mo sabihin, kahit marami akong problema, He's good. Yes, He's good. He's right. He's just. He's perfect. He's God. Yan, ito yung ibig sabihin ng righteousness. Kapag tayo pumatay, masama yun. Kasi nga makasalanan tayo, hindi natin alam minsan ang tama. Halimbawa, yung mangyayari kay Senado ngayon. Daming gulo, no? Parang kural ng baboy ang Senado. Ngayon ko lang nakita. Pero hindi mo pa rin alam kung ano nangyayari dyan. Ano ibig ko sabihin? Maaaring magkamali ka. Kasi yung nature ng tao, pag ang tao, gumawa siya, masama kasi ang tao nga, hindi niya alam kung ano yung tama minsan. Pero ang Diyos, kahit anong gawin niya, tama yun. And He's good. He's right. Ngayon, anong kaugnayan nito, Pastor, sa ating kaligtasan? Malaki. Dahil kung hindi nyo naintindihan ng salitang righteousness, naku, shame on you. Please listen to me. Ang hahanapin ng Diyos sa atin ay ang kanyang sarili. Napakahalaga nito. Kaya nga sabi niya rito, tayong tumanggap ng mahalagang pananampalataya sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Pumunta tayo ngayon at iisa-isay natin ang talata ng Romans chapter 10. Okay? Nung interesado kayong miligtas, please, kung kayo lalabas dito na hindi nyo naintindihan ang salitang sinishare ko sa inyo ngayon. Ano yun? Katuwiran. Okay? Please. Di kayong candidates kay baptism, kayo mabaptize, kayo susugod nung aintindihan ninyo. Kaya nga, nire-lecturean ko kayo Para sa ganon, maging blessing sa inyo. Actually, yung water baptism, celebration niya yan, nung aintindihan niya
You will celebrate kasi may nangyari sa'yo. May ginawahan Diyos sa'yo. Kaya gusto ko maintindihan ninyo, folks. Okay, Romans chapter 10. Tingnan natin dito, please makinig kayo sa akin. Yung sasabihin ng matuwa na kong Christian, marami na kayong alam, please. Ngayon nga tayo talagang dapat pong mag-aral. Okay, so Romans chapter 10. Basahin natin yung verse 1. Inulit ko, magbabasa ako. Tsaga lang na konti. Isa-isayin natin. Romans 10:1, mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila, kayang sila ay maligtas. Si Pablo ito, ang kanyang sinasabi rito ay ang bansang Israel, ang kanyang sariling kababayan. Now, ano ang kanyang issue? Buri ko lang, niligtas. That's the issue. Pag binasa nyo ang chapter 9 and chapter 10, ang issue is salvation. The issue is salvation. Mag-evangelize si Paul. Kaya mo Jew. So although si Paul alam natin, tinawag siya ng Diyos sa mga hentil. Pero yung kanyang sariling kababayan, tandaan nyo, Hudyo yan Hudyo. Gusto niya sila'y maligtas. Kanya ba, nasuwag siya. Gusto ko, bulitin, great, ayaw, maligtas siya. Gusto ko yung cornerstone sa Betis, maligtas. Gusto ko yung mga iglesia, yung mga lokal, maligtas yung mga dumadano. Gusto ko silang maligtas. Okay yun. Ganyan dito si Apostol Pablo. Okay. Laging kayong evangelism, yan, evangelism yun eh. Okay? Gusto niya silang maligtas. Okay? Pero pansinin niyo yung verse 2. Ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Oh boy. Ano yung ibig sabihin ng sigasig? Sincero lang. Atin lang zeal. Sincero lang, pero ay naligtas. Ikitsura na rin ang tao, sincere laking kanilang religion, sincere laking kanilang belief, and yet they are not saved. Posible po ito, makinig kayo. In sincerity, in kasigasigan, in katapatan, mag-lead kang salvation ka. Okay, sincere. Kaya lang yung problema, alalang kaalaman. Ignorante lang. Ignorante lang ka rin. Kaya Diyos. Meron na ba kayo nakita mga religious people, religion, madasayin sila, dumadalo sila sa simbahan, sa kapilya, and yet masigasig sila, and yet hindi sila saved. The issue is, yung issue din, pag po isipan nyo, walang mga sipag ka mo, walang ginagawa natin dito, kumakain lang tayo, ito ginagawa natin, dadala tayo ng Bible, iniisip natin yung lahat. Okay. Yung sinasabi dito ng banal na kasulatan, ang mga Hudyo, meron silang zeal. Zeal, ang ibig sabihin, sigasig. Religious sila. Based on their traditions. Pagdating sa tradition, hindi po tatalo ng mga Hudyo. Kaya nga nung the Jesus Christ, kaharap niya mga Hudyo. Ano ang ipinagmamalaki ng Hudyo? Sa kanilang kautusan, sa kanilang tipan, sa kanila si Abraham, sa kanila si Moses, that they are not saved. Naintindihan niyo po ito? Religious kayo, oo. Hudyo kayo. Sabi niya, oo, masigasig kayo sa Diyos. Siguro rin na sabihan dito, mga Diyos kayo, pero ikaw ligtas. Kaya hindi nakita. Wala mo, nung hindi ko pakilala ang Panginoon, pag sinabi mo ang isang tao, religyoso, maka-Diyos, ligtas na. Pero dito, hindi. Masigasig kayo,
Pero wala kayong alam. Muli na sabihin ito, masiga-siga kayo, pero yung mga kilala yung Diyos. That's the point. Bakit? Bakit, Kenny? Bakit? Well, sabagat ang kanilang pagiging mangmang, ano rin na mangmang? Sa katuwiran ng Diyos. At sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid ay hindi sila nagpapasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Din ba niya itang salitang sincerely but sincerely wrong? What ako sabihin nyo, at di mo rin Katoliko, hindi mo itong sabihin, hindi sila seryoso. Hindi. Maraming seryoso dyan. Intindihin niyo ba? Hindi, pag sinabing Katoliko o hindi nyo alam, maraming seryoso dyan. Marami talaga na talagang, dito ako ipinanganak, dito ako mamatay. Tama yung iba. Sincere sila, but sincerely mistaken. Sincerely wrong. Halimbawa, nandito ka, yan, umatay ka rito, sincere ko po. Sincere ka? Sabi niya Apostol Pablo, saksi ko, makapagpatotoo ko, saksi ako, nandito ko, alam kong sila ay may sigasig sa Diyos, pero ignorante sila. Saan sila ignorante? Again, sa salitang katuwiran. Ayan o, sabagat sa kanilang pagiging mangmang, saan sila mangmang? Sa katuwiran ng Diyos, ay sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid ay hindi sila nagpapasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Ibig sabihin ito, sa kanilang sarili, ginagawa nila ang lahat para sa ganon ay magkaroon sila ng katuwiran sa Diyos. Minsan ba naisip nila sa inyong sarili, ito yung gagawin ko para tingnan ako ng Diyos na matuwid. Ito yung gagawin ko para malugod sa akin ng Diyos, para ako'y maging tama sa harapan ng Diyos. Parang gano'n. Ibinibase nila ang kanilang relasyon sa Diyos, sigasig nila, hindi sa pananampalataya, kundi ayon sa kautusan. Kasi sinasabi ni Moises. Lagi niyong titignan sa buhay kung nakabatay ang inyong pananampalataya. Saan ito nakabagsak? Saan ito nakasandal? Mahalaga yun. Mahalaga sa buhay natin ang ibig sabihin ito. Kasi po, ala pong kaligtasan eh. Walang kaligtasan sa anumang bagay na labas sinasabi ng katuwiran ng Diyos. So, inulit yun, biro mo, religious ka, maka-Diyos ka, mandalahin ka, sisimba ka, magatian ka, pupunta ka kayong kapila, pumupunta ka sa simbahan, and yet, hindi mo kilala ang Diyos, and yet, mainit ka. Lalo yun po, impali, alam patunayan. People are perished because of lack of knowledge. Di bang sabihin, pag mainit ang isang tao sa pananampalataya, okay na yun? Hindi sapat yun. Kaya naman pali repulto. Alila. Sabi ang may repulto, ayaw mo manakit dito tauli eh. Makabalang buwak. Mupunta sila sa kapila. Time. Marami kang mapupulot sa kanila. Alang mag-absent Sunday, repulto. Para sa kanila, pag nag-absent ka, pupunta ka ng impyerno. Very serious sila, mapapahiya ka. Sometimes, yung magdalang Bible, akin po ang kanilang outside holiness. Eh, alam ang tatalang gadget ha? Most gadget eh. Gila, akit mo lang, yung sentro ng yung church do. Pero kulto lang. May mapupulot ka ba? Oh yes, meron. There's zealousness. Mga padi na, sincere sila. Di ba merong isang religion dyan? Alam nga ikaring member na yung makatasga, kakanyan lang, kakanyan. Pag nag-preach ang pastor, alamang substance yung preaching maharal. Alamang misa na, kababo, amen lang, amen ha.
Kanya ako natin mag-preach kaya na ako. Kasi lahat sila attentive. Meron gano'n, kulto sila. Naalala niyo si Jim Jones, yung leader nila, dahil sa kanilang sigasig, biglason niya yung pastor, biglason naman. Si David Gores, gano'n din. Kailan lang yan, di ba? Sa Amerika. Ibig sabihin, mas sigasig lang. Pero yung sigasig, anong patunayan? Ako po, kung mangilabot ka rin mapali, alin ko po, never. Never. Sometimes marami quickis na rin. Init, tapos bagsak. Siya nasabi ko lang, okay yung mainit, kung may kaalaman. Yung Kristiyano at yung templo. Timpla ang kape, hapos kape. Matin yung cream, matin yung asukan. Yung Kristiyano ay hapos pali. Hindi lang ganoon. Yung Kristiyano, nag-aaral siya. Sabi ng Bible, love God with all your heart, with all your mind. Ano yung sabihin, with all your mind? Gamitan niya yung isip mo, kaya understanding can just study, read, meditate, listen. Luguran mo yung Diyos, buong isip niya, kamag-aral. Di ka nakikinig. Of course, ang pali, okay. Ang sigasig, okay. Kung may kaalaman. Eto, kita niyo sila, makapagpapatunay ako, that they are zealous, but they are not saved. Kapalida, Ginoo, kapalida, pero naligtas. Why? Kasi sila'y mangmang sa katuwiran ng Diyos. Anong ginagawa na? Natural, kapag mangmang ka sa katuwiran ng Diyos, itatayo mo ang iyong sariling katuwiran. So, aabutin mo ang Diyos sa iyong sariling pamantayan. That's it. Kung mainit ka ngayon, God bless you, pero sana naman huwag lang init, hindi understanding. Bago ko masakit ano masakit? Bago ko masakit? May natulgo talaga magayon ang pamadalangin na ito, oray membro rin na, oray makiran na. Okay. Utak kalburo na rin ako ng Christian. Utak kalburo. Nani ko sabihin? Yan ang uso mamasa ngayon, uso ngayon mga gadget mo. Entertainment. Gilibang niya ang oras mo. Supposed to be. Dahil mong alam sa balita tungkol sa mundo, pero pagdating sa salita ng Diyos, very low. Hindi ka magalit sa akin, ha? Sinasabi ko lang. Posible ba? Tapat ka, pero tapat ka sa mali. Yes, yung belief. Sincerely, yet but sincerely wrong. Sabi nga ni Jesus Christ, ang bulag, inaaka yung kapwa bulag, they will, pareho silang manghulog sa hukay. Tiyakan mo yung kaya kang faith, hindi siya blind faith, dapat saving faith. Dapat ang faith mo, kung sinasabi mo may faith ka, hindi siya blind faith, hindi saving faith. Very important. Hindi nga yung faith, pero bulag yun. Si Kristo, parang ginagawa mo lang larawan mo siya. Hindi siya definite. Gusto ko maintindihan niyo isang bagay. Ba't ka ako niyo? Makapagpapatunay ako na sila'y may sigasig sa Diyos, pero sila'y mangmang sa katuwiran ng Diyos. Natural, kapag mangmang ka sa katuwiran ng Diyos, anong sabi niya rito? They are not saved. Kung hindi ka saved, anong kabuluhan ang ginagawa natin? Anong kabuluhan ng religion? Anong kabuluhan ng assembly? Anong kabuluhan ng pagtitipon? Anong kabuluhan ng pagpapagod? Ng pangaral, kung di ka saved. At yun ay masisilip lamang dito sa salitang katuwiran. Siyempre, sa mga niya, ay hindi niya salitang katuwiran. Sa pamamagitan ng katuwiran ng Diyos at ng Panginoon Jesus Kristo. Punta ka chuta heaven, kaya ngaintindihan ko, ilawan yung Ginoon kung may damit ka. Anong damit? Damit ng katuwiran. Siguro, yung naintindihan nyo kaya. Nakalala ko rito,
Yung nandito, nasa heaven, yung the parable of the wedding garment, di ba? Pumasok yung mga nasa buluwagan, yung mga naimbitahan, hindi nagsaselebrate sila. Pero ating metong rin, apan sinining hari, ginulya mo ka rin, symbolically atin ng Diyos. Kanugurana na. What linong ka, Jenny? Wala akong mana na. Ba't pumasok rito na hindi nakadamit? Hindi nakapagsalita? Itapos, italin yung kanyang kamay at ang kanyang paigapos, itapon sa dilim. Ang ibig sabihin nun, manaloko mong lahat, pero pagdating sa harapan ng Diyos, hindi mo siya maluloko, kilala niya. Ano ang tinatanong ng Diyos ayon sa kabanata ngayon? Wala kang manan. Hindi ka nakadamit. Hindi, pumunta po ako sa invitation, in-invite niyo ako. Lahat ng nandun, hindi siya nakadata. Sinasabi mo lamang sa inyo sa Bible. Mahalaga sa isang Christian na damit niya yung damit ng katuwiran. See? Nakadamit ka ba? Okay, kung mainit ka, based on knowledge, then God bless you. Ngayon, sinasabi niya rito, verse 4, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. Ano ibig sabihin nun? Pagdating kay Kristo, matutunaw lahat ng iyong paniniwala, mabuting gawa, ipinagmamalaki sa mga tapos lahat yun. Hindi ka maliligtas noon. Pero pagdating kay Kristo, sasandal ka sa Kanya talaga. Why? Sapagkat siyang katuwiran ng Diyos. Dati-dati, niligtas ko kasi mayam na ako man tao, na ako mamero issue eh. Kung ako ikukumpara mo sa ibang tao, mas matuwid ako sa kanila pagdating kay Kristo. Lahat ng ito'y susunugin. Christ is the end of the law. Baka meron sa inyo dyan, sinasabi nila, hindi, maliligtas ako kasi okay naman ako, mabait naman ako, naglilingkod naman ako. Lahat yun ay bula, lahat yun ay walang kabuluhan. Hindi ka maliligtas nun. Anumang bagay na nasa iyo ay walang kaugnayan sa iyong kaligtasan. Ang kaligtasan ay nasa labas ng tao. Naalala niyo yung sinabi ng Bible sa Isaiah chapter 64? Maging ang ating katwiran sa harapan ng Diyos ay maruming. Basahan. Basahan niya, marumi pa eh. Kaya basahan, tinamang malinis. Pero dito, maruming basahan. Ibig sabihin, sa harapan ng Diyos, lahat ng mabuti sa'yo ay maruming basahan sa Kanya. Why? Because He's perfect. He's holy. Kaya nga, yung katuwiran na hinahanap ng Diyos, yung katuwiran niya sa'yo, hindi yung katuwiran mo. Di ba yung mga religious people, gano'n? Di ba? Gayo ko noon ako, nananalangin ako, nag-rosaryo ako, naglulubina ako, papasok ako, nagbabasa ako ng Bible, tumutulong ako, naglilingkod ako, masipag ako, lahat ng iyon ay binabatay sa kanyang sariling katuwiran. Pero lahat ng iyon ay futile. Lahat ng iyon ay sunog. Kung makilala natin ang Panginoon. Hindi siya mahirap, di ba? Kaya nga sabi nga rito, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. Yung lalawin na ng Diyos, kaya tao, kailangan niyang maging matulid. Ang Diyos, perfect. Ang hinahanap niya, perfect din. Walang perfect sa atin eh. Gusto mo maligtas, wala si Kristo. Pwede ba yun? Pwede. Pwede po sabihin, pwede maligtas ang tao, wala si Kristo. Pwede. Paano? Perfect ka. Ang hinahanap ng Diyos, perfect. Yun ang ibig sabihin ng righteousness. Yun ang ibig sabihin ng katuwiran. Hindi tatanggapin ng Panginoon na hindi perfect. Sabi na rin, alin waring perfect? Alin perfect. Hindi nga gagawin. Hindi ibababa ng Panginoon ang kanyang standard. He's God. Kaya nga minsan, makita nyo, pag nag-preach ka ng ganito, very offensive sa maraming tao. Kasi ang mga tao, hindi naman lahat talaga makikita mo notorious o masama.
Meron silang kabutihan din sa kanilang sarili, pero lahat ng ito. Pwede mo buksan na yung Matthew 5:20, Adrian, Allen? Sabagat sinasabi ko sa inyo, malibang pumikit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga skriba at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Hakikitan mo katuwiran yan, skriba na yan, pariseo? Kaya mo gigita yan? Hindi. Religious people na rin, maka-Diyos na rin eh. Laman yan ng simbahan, laman ng kapila. Paano mo higitan yan? Pero sabi ng Christ, unless you exceed, unless maliban sa higitan ang katuwiran ng pariseo. This is other impossible. Yan ang gusto ng Diyos na makita mo. Imposible na maligtas ka sa iyong sarili. Naintindihan mo? Kapag hindi mo yan nakita, hindi mo naintindihan ang gospel. Imposible na maligtas ka sa iyong sarili. All have sinned and fall short of the glory of God. Even the most righteous person in this congregation, hindi ka masisave. Piliin mo na dito sa kongregasyon ito ang pinakamatuwid. Dito, kongregasyon ito. Sino yung pinakamatuwid? That is my point. Imposible na maligtas. Lahat tayo lulubog. Okay, yung maintindihan mo rin ang pabaptize ng principle of discipline, celebration yan. Kasi inilabas ka ng Diyos sa yungib ng kadiliman. Kasalanan. At binigyan ka ng Panginoon ng bagong buhay. Si Jesus Christ yun. Nung madidira kayong kasalanan, lahat tayo kasalanan. Lahat. Nagyang Christian daw siya, anak ko may kasala, hindi dumadilim yung issue. You are a liar. Biyaya lang tayo naligtas. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Alangino man kaya katamong yan. Sometimes ay mo rin nataisip. Kaya mo, Christian ka, anak ko may kasala. Anak mo i-expose ng gano'n, expose na nga ng gano'n, kaya baling yung puso. Lahat tayo makasalanan. Kaya nga hindi pwede yung katuwiran natin eh. Kailangan yung bihis natin, manggagaling talaga sa Diyos yun. Yun ang tinitingnan ng Panginoon. That's the point. Five. Sapagkat nasusulat, si Moises tungkol sa pagiging matuwid na batay sa kautusan na ang taong gumagawa ng mga bagay na ito ay mabubuhay sa mga ito. Okay. Ang mga Hudyo ang talagang pinagbabatayan ng kanilang relasyon sa Diyos ay kautusan. Makinig kayo po. Okay. Maniwala kayo po ba ang kautusan ng Panginoon perfect? Maniwala kayo doon that the law of the Lord is perfect, is pure. Perfect. Okay, now. Okay. Sabi ko sa inyo kanina, pwede ba ang isang tao na maligtas kahit wala ang Panginoon? Pwede ba siya pumasok sa buhay? Well, sinabi ni Moses, ang mga nabubuhay dito ay mabubuhay. Sabihan niya, yung problema tayo mo, bakit tayo hindi niya? Para maintindihan ninyo. Pwede na ang isang tao ay pumasok sa buhay outside Christ. Pwede yun. Paano? Kung mape-perfect mo ang kautusan. Okay? Gusto natin, tingnan natin yung Galatians chapter 3, verse 10. Yan.
Sapagat lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan, good works. Okay, gusto mo ng good works? Yan. Okay. Gusto mo ng good works? I say this with reverence. Dito muna, itabi muna natin ang gospel. Tabi muna sandali natin. Sabihin mo, maliligtas ka sa pamilya ng gawa. Okay? Tama. Sabagat lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sabagat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat, not that, sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Miss Bino. Kung mapaperfect mo ang pagsunod dito, maliligtas ka. Kautusan. Yan ang punto. Kaya mong gawin yun. Now, kung hindi mo nasusunod ang kautusan, buo. Ang sabi ng Bible, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Sa kongregasyon ito, kung ilalagay natin, dalawa lang ang uwian yan. Either ikaw ay under God or under curse. Kasi nga, kung halimbawa sa buhay mo may kautusan, hindi mo nasusunod, lahat, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Kasi ang requirement, basahin natin ang James chapter 2 verse 10. Para maintindihan ninyo. James chapter 2 verse 10. Yan. Sapagat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Who then can be saved? Siyam na rin tutukyan ko, likuang kayong meron. Iiwan ko yung isa. Siyam na nga yung sinusunod ko. Nilabag ko lahat. Yes. Why? Dahil ang hinihingi ng kautusan is perfection. Ang hinihingi ng Diyos, hindi mo susundin yung siyam. Susundin mo lahat. Ngayon, babalik nyo sa akin yung tanong. Sino makagagawa? That's it. Lahat tayo ay disqualified. Lahat tayo ay hungkag. Lahat tayo ay bagsak. Siyam na yan. At dito naalala ko yung lalaking mayaman, the rich young man. Lumapit siya kay Jesus, sabi niya, anong dapat mong gawin para ako'y magmana ng buhay na walang gan? Anong gagawin ko? Sabi ni Jesus Christ, sundan mo utos. Anong utos? Huwag kang pumatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi sa kasinungalingan. Igalang mo yung atong matira. Huwag kang mandadaya. Anong sabi na? Mula sa kabataan, sinusunod ko na po yan. Sabi ni Jesus Christ. Ama ka niyan. O sige, metong niya yung kulang mo. Metong niya yung kulang mo. Isa na lang kulang sa'yo. Ano yun? Kung anong meron ka, pagbili mo, tapos ibigay mo sa mga tukha at pagkakaroon ka ng buhay sa langit. Pagkatapos ito, sumunod ka sa akin. Nandoon mo siya. Nalungkot siya. Okay? Sabi ni Jesus, napakahirap sa isang mayaman. Tapos sabi ng Panginoon, napakahirap pumasok sa isang mayaman. Mapya pa kaning kamelyo. Ulong kayang busbus na rin karayo, kaya sa akin tawang din. Kaya sumigaw yung kanyang alagad, si Peter, if I'm not mistaken. Ang sabi niya, Lord, who then can be saved? Ninuwing miligtas. Ala. Sa tao, imposible. Pero sa Diyos, lahat ay imposible. Sinusunod niya ba yung batas? Panlabas. Pero, bakit nung sinabi ng Panginoon, ipagbili mo ang yung meron sa'yo, ibigay mo sa duka, alay lubul. Kaya naman natutok yan. Bakit? Kung mahal mo yung kapwa, lahat ng yung kikitain, ibibenta mo. Kung mayaman ka, ibibenta mo yun, ibibigay mo sa mga duka. So, sa totoo lang, ayaw mo ng buhay na walang ganun kasi mas mahal mo ang kayawanan mo kaysa sa mga tao. Hindi lumalabag ka rin. Yun ang punto roon.
Ibig sabihin, in-expose niya yung kayang heart. Well, kung ako yun, ganun din ang gagawin ko. Kasakit na kayang ilaglag ng pera. Di ba? Yung Diyos yung pera eh. Power yung pera eh. Bakit ito? Gustong mapera ka? Hanggang matsura ka? Sasanding ka na lang eh? Ano ito to? Aba, nung matsura kang babae, dakal ka pera, matagul ka kasalanan. Kaya yung panahon nito, mapera ka, lago ka talaga eh. Tumilos ka ron. Sanding ka buwak, muti ka. Basta may pera ka. Akang itsura yung bayan, pag wala silang pera, ano walang bola. Kaya ating pera piging, bulag kayo. Nanay ko, parang naghihingalo na pag nilalod niya yung 500, lumalakas eh. Because money is power. Hindi naman siya masama. Kailangan eh. Kahit sino sa akin, talagang gusto namin pumayag, gusto namin maging successful. At hindi masama yun. Power yan eh. Bibig ka sudo ka, pinaghirap mo ito, bibig ka sudo ka. Sudo ka yung heart. Kahit ako, ang hirap nun, pinapagawa ng Panginoon. Kaya ganoon talaga eh. Sinasabi ko lang sa inyo, sa punto. But you cannot serve two masters at the same time. Then, ikita mo imposible. 6, ngunit, sinasabi ng pagiging matuwid na batay sa pananampalataya. Ayan, ganito, huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit at ito ay upang ibaba si Kristo o sino ang mananaog sa kalaliman nito upang iakyat si Kristo mula sa mga patay. Okay. Pinag-uusapan natin kanina, sino maliligtas? Ngayon, paano maligtas? Ayan ang issue. Paano maligtas? Hindi mo na kailangan pumunta sa langit. Ayan o. Sinasabi, pagiging matuwid na batay sa pananampalataya, huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit, ito ay upang ibaba si Kristo. There is no need. Mo na kailangan mag-travel mabilo kaya ito o umakyat. Hindi mo na kailangan magpagod para maligtas ka. Anong kailangan? Faith. The message of salvation is the message of faith. Ano yung nasa iyong puso? The Word. Ano yung Word? The Word of God. Faith. Bisa kami ligtas? Kahit saan ka. Hindi mo na kailangan lumayo. Hindi mo kailangan mag-ritual, magpakabait ka. Kailangan mo is faith. Nasa iyong bibig, nasa iyong salita. Nasa iyong salita. Gusto mo hindi mo na kailangan pumunta sa langit. Hindi mo kailangan buhayin si Kristo mong patay. Kailangan mo Believe. Faith, son. Sa katuwiran ng Diyos. Ibinigay na nga si Kristo. Tandaan nyo, si Kristo, ibinigay ng Diyos dito sa lupa. Para tayo maligtas. Alam ng Diyos, hindi tayo makakakyat sa langit. Siya muna. Alam ng Diyos, hindi tayo aakyat doon. Hindi natin kaya yun. Siya bumaba. Ito lang ginawa ni Kristo. He suffered and died. Pumunta sa krus ng Panginoon. Marami nagtatanong. Ang dami raw kalungkutan sa mundo. Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit maraming kahirapan? Kanuguran mo bang makikiramdam? Yung Diyos mismo may kasakit siya eh. Kaya bayan na katamo hindi nyo ba naiintindihan yun? Panginoon misa, nagkatawang tao, sinabayan ka nga sa kahirapan na ipinako nga sa krus eh. Anong nirereklamo mo sa buhay? Kung tutusin. Anong nirereklamo? Ba't ganito ang buhay? Ba't ganito ang mundo? Ba't puro kaya? Puro problema? Hindi mo ba naiintindihan? Ang Diyos na nagkatawang tao, sumama nga sa kahirapan mo eh. Hindi man perfect. Napanood niya na yung The Passion of the Christ. Sabi ko, totoo hindi. Hindi may narik ang Christ.
nung siya'y binusabos at pinahirapan. Kahit pelikula lamang. Ang hirap ng dinanas nun. Sabi, ayaw nilang ang panoorin natin yung The Passion of the Christ kasi masyadong brutal eh. Ayaw ba yung Mark? Panoorin nyo. Now, multiply that by infinity. Higit pa doon ang dinanas ng Panginoon. Pero may pako ka sa krus. Ibig sabihin, ano reklamo? Sumama nga siya sa kahirapan eh. Nakihati nga siya sa pagdadalang hadi sa kalagayan namin eh. Okay. Nang paggawa na kaya kaning Ginoo para maligtas. Ano pinapagawa sa inyo para maligtas? Lumuhod? Magayuno? Magbigay? Gumawa ng mabuti? Maglingkod? Ipako ka sa krus? Anong pinapagawa sa inyo para maligtas? Anong human works? Anong works? Anong kailangan mong gawin para maligtas? My friend, anong kailangan mong gawin para maligtas? Wala kang gagawin. Wala kang gagawin. Ang sabi lang ng Bible, believe in the Lord Jesus Christ, and you will be saved. That's the gospel. Or hindi pinaka-importante kayo. Ano yung pinaka-importante sa buhay? That Jesus died, burial, and the resurrection. Malaman na rito. Buhay yun. Sometimes, yung problema mo, yung relasyon mo kay Diyos, yung isipan mo pa mo, ba yung problema mo kay pera, problema kay asawa, problema kay physical, problema kay financial, bago yun, ang isipin mo muna ay ang relasyon mo sa Diyos. The issue is the cross. The issue can be, higit kang gagana, in cross, your salvation. Bago yung pagkain mo, bago yung problema mo sa physical, problema mo kanyang tao, problema mo kanyang asawa, problema mo kanyang... Karnal nito, inisip mo lagi. Yung Diyos, binyanin kayang sariling anak. Jesus Christ. O ito yung identity mo. Tingnan kami. Okay, ano ba, nandito ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko, paano ako tatayo rito. Tatandaan nyo, pag Kristiyano ka, ang lagi mong tingnan, ano tingin sa'yo ng Diyos? Anong tingin sa'yo ng Diyos? Ang identity mo, ayon din sa pag-aaral natin, ni Christ, the core of your identity. Ingge kang itsura, kang harapan ng Diyos, kailangan ng katuwiran ay amin ni Christ. Yun ang iyong identity. Ayaw ng Panginoon, tingnan ka sa iyong sarili. Hindi kayo, tignan mo ngayon kung paano ko tinitingnan nyo that you are a child of God. God chose you in Jesus Christ, and the core, ang sulok, ang sentro ng iyong buhay ay ang katuwiran na ibinihis niyo sa iyo ang Panginoong Jesucristo. So, paano? O makana niyang miligtasin daw. Sabi niya rito, hindi mo kailangan umakyat, hindi mo kailangan lumari, hindi kailangan buhayin si Kristo sa mga patay. Sabi niya, hindi yun. Ang kailangan mo ngayon, ano na siya? Faith. The word of faith. Believe in the Lord Jesus Christ. Lawin niya susunod doon, ayun o, 9. Ayaw sabi ng 9. Sabagat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Saan ka sasampalataya? Saan daw? Saan daw? Saan daw? Heart. Namurin sa yun daw. O, gawin niya mong personal yung relasyon mo ng Diyos. Halimbawa, Jesus Christ died for sinners. No, Jesus Christ died for me. Make it personal. Yung atonement, ang kinanik kaya kaya. Aliway daw, may teya ka rin tao. May teya kaya ka pa mo. That He died for you. Sacrifice Himself. Jesus is mine. Buying church, bago ang buhay, before it can be social, it must be personal.
Berea Salesian Church, personal mo panggawan. Bayo maging social, bayo maging body, bayo ta maging membro. Higit kaya gana ingay katang relasyon ng Diyos, it must be personal. That Jesus Christ died and suffered himself. He died for me. Hindi siya namatay para sa kausalan nila, ikapin, kaya pa, mundo. Ito yung muli na sabihin ng kaligtasan. Kung sasampalataya ka sa iyong puso, na siya'y Panginoon at siya'y muling binuhay ng Diyos. Ano yung kalino? Maliligtas ka. So, ini last verse, ini classic, ini one of the most important in all Scripture. This 2 Corinthians 5:21. Alben, pakilagay mo doon. 2 Corinthians 5:21. Babaunin natin ito, ha? Huwag niyong kalilimutan. Wala niya po, yan o. Ano nangyari sa cross? Yan nangyari. Yan ang ginawa sa'yo ng Diyos. O yan yung identity mo. Okay, yan ang iyong identity. Ano yun? Para sa ating kapakanan. Ginawa niyang may kasalanan siya. Sino yun? Sino siya? Jesus Christ. Okay? Ibig sabihin nun, yung lugar mo, pinuntahan ni Christ. Ano yung lugar mo? Makasalanan. Tapos, na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya, kay Christ, tayo'y maging katwiran. Wow! Wow! One of the most classic in all Scripture. In kasalukuyan, exchange life niya. Ano yun? Ang kasalanan ko, kinuha niya. Yung kanyang katwiran, dinabid niya sa akin. Palit kami. Ngayon, ano nakikita ng Diyos sa akin? Yung old age ko, hindi na yun. Sino nakikita? Christ. My identity. Christ. Si Christ na ang buhay ko. Christ. Paano yung lumang ni Eliezer? Saan napunta yung sin ko? Dinuwa niya nga sa krus eh. Paano maliligtas ngayon? Believe in the Lord Jesus Christ. Oh, boy. Kahanga-hanga itong ating kaligtasan. Ngayon, ano kung ngayon, katuwiran ka ng Diyos, ang ibig sabihin, sa tingin ng Diyos, right standing, perfect ka sa tingin ng Diyos. Ay, hindi dyan mo ita. Naiintindihan mo ba yun? Sa tingin ng Diyos ngayon, kung Kristiyano ka, anong tingin sa'yo? Perfect. Righteous. Holy. Why? Dahil sa iyong sarili, hindi. Dahil nakadamit ang Kristo sa iyong buhay, siyang katuwiran mo. Kapag hindi nangyayari yun, alam mo, ligtas kaya katamo. So, ang issue ngayon, actually, ang issue, hindi na sin. Sin is not the issue. Sino ang issue? Christ. Christ is the issue. He is your righteousness. He is your life. That's why, anak ka ng Diyos ngayon, yan ang identity mo. God chose you. That you are His child. Pero ngayong intimacy, ama mo siya, mahal ka niya, iniibig ka niya. Ba't ka magpapakamatay? Ba't ka maawa sa iyong sarili? Bakit? Christian ka, may self-pity ka? Devil yun. Bakit? Minahal ka ng Diyos. He gave His Son. He died for you. To give you a new life. Claim that. Ganyan ba tingin ng Diyos sa akin? Yes, my friend. At sa'yo, pag tumayo ka rito, ako talagang burita sa lino. Mag-pray ko na, ay, hindi ko rin tao, kakarusalo. Ba't ganon? Pag nag-pray ka, isipin mo ang Diyos. Hindi yung sasabihin ng tao. Hindi performance yan. Ang performance sa iyong buhay. Kinakabahan ako pag nag-pray ako, nawawala ako. Identity mo kasi, yung isipan mo, di ba yung identity mo ng Christ eh. Pag ikaw ay dumayo, kapag ikaw ay nag-pray, saan nag-pray ka, tingnan mo, ang tingin ng Diyos sa'yo. You're identified. Christ is your righteousness. Tingnan mo, anak ng Diyos. Tingnan mo kung ano sinasabi ng Diyos. Hindi yung sinasabi ng tao. Kasi man, true, ganyan, magpakyut ka ganyan, mga ito rin tao, kasi nilakit ka. False identity ito. Anong gagawin ko? Ang gagawin mo lagi kung anong tingin ng Diyos sa'yo. Anong tingin ng Diyos sa'yo? Christ. His righteousness. Ganon ka tinitingnan ng Panginoon.
Palitan mo yung kulay ng biya mo, wala akong makitang false identity. Ako, wala. Huwad yun eh. Ang titingnan mo lagi, kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. You are right, you are righteous, you are holy, you are saved in Jesus Christ. The core of your identity. He is your identity. Nandiyan ba yung awiting solid rock? Pakilagay mo nga, bago tayo mag-pray. Alam? Bago lang natin awitin, basahin natin ito. Tingnan yung meaning. My hope is built on nothing less than Jesus Christ, my righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Hindi ako nagtitiwala sa anong bagay. Nakasandal lang ako kay Kristo. I-check niyo po yung salvation niyo. Kaya niyo po makabase. Check niyo salvation niyo. Si Kristo ang ating katuwiran. Si Kristo ang ating sinasandalan. But wholly lean on Jesus' name. On Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking. Lahat ay lumulubog. Lahat ng pwedeng sandalan ay lumulubog. Then verse 2, when darkness veils His lovely place, kahit na sa gitna ng kadiliman o problema, I rest on His unchanging grace. Hindi siya nagbabago. In every high and stormy gale, sa init man, sa tugatog man ng bagyo, ng unos, ang aking angkla, my anchor holds within. Within the veil, ibig sabihin, kasama mo ang Panginoon sa presensya ng Diyos. Then verse 3, His oath, His covenant, His blood, lahat sa Kanya, Kanya po, support me in the whelming flood. Whelming yung nakalulubog na baha. When all around my soul gives way, kapag ako'y bumibigay na, He then is all my hope and stay. Hindi siya umaalis. Siya ang pag-asa. When He shall come with trumpet sound, of course, darating siya, babalik siya. Nantay natin siya. Oh, may I then in Him be found. Na matatagpo sana ako sa Kanya. In Him, my righteousness alone. Wala akong sa aking sarili, wala. Siya yung aking katwiran. Faultless to stand before the throne. Ano yun? Magiging Diyos, alay nga pintas kaya ka. Ang Kristo, huwag lang maramdamin kayang trono. You are blameless, you are righteous, you are holy, you are saved. Yan pinakabuli kong dili yan. I dare not trust the sweetest frame. Ay, yung 4. Yan o, in Him, faultless to stand before the throne. Nung save kayo, personally, katatainin. At tignan na, ganyan tayo tinitingnan ng Diyos kay Kristo Jesus. Our righteousness. Let's sing this song. Built on nothing less than Jesus Christ, my righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Oh, as the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other
rest on His unchanging grace. In every heart, stormy gale, my anchor holds within. Sing, church. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His blood is covered of His blood to pour me in the whirling flood. When all around my soul gives way, He that is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. He shall come with trumpet sound, oh may I then in Him be found. In Thy righteousness alone, all flesh to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Yumuko po tayo at tayo mananalangin. Salamat, Panginoon. Kay Kristo ay nagkaroon kami ng kapahingahan. Kay Kristo ay nagkaroon kami ng katiyakan. Salamat po aming Amang Diyos. Sa aming sarili, pinakita mo na imposible kami na maging matuwid sa aming sarili. Sa aming sariling gawa, sa aming sariling reliyon, sa aming sariling pagsisikap. But the good news is, you sent your Son. Subalit ang mabuting balita, ibinigay mo ang iyong sariling anak. Binayaran niya ang aming parusa, ang aming kasalanan. At tinanggap mo ang kanyang ginawa. Kasi wali mong binuhay. At kay Kristo ngayon, hindi lang napatawad ang aming kasalanan. Hindi lang napawi. Hindi lang natapos. Higit sa lahat, ibinihis pa niya ang kanyang sariling katuwiran sa aming buhay. Ito ngayon ang aming tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa inyo, aming Amang Diyos. Sana'y lagi namin maiisip ang aming totoong identity sa buhay. Kung paano kami tinitingnan ngayon. Hindi bilang mga makasalanan, hindi bilang mga matuwid. Hindi dahil sa aming sarili, hindi dahil kay Kristo. Ngayon, Lord, tulungan mo kaming ilakad namin ang biyayang ito sa buhay namin. At tulad ng sinasabi ng Colossians chapter 3, verses 3 and 4, that Christ is our life. That our life, ang aming buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Tulungan mo kaming mabuhay, hindi kung paano kami tingnan ng tao, ng aming sarili, kundi kung paano mo kami titignan. Kay Kristo Jesus, kami mga bagong nilalang, bagong buhay. Hindi lamang ngayon, kundi sa hinaharap. Salamat, Panginoon. Tamang-tama ang awiting ito that ang aming pag-asa ay nakasandal lamang kay Kristo. Nagpapasalamat kami sa inyo, Ama. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Ang pakalapit ng kaligtasan dahil ikaw ang gawa. Hindi na namin kailangan gawin ang lahat ng bagay. Kailangan lang namin gawin is to believe the message. The message of faith is the way, as siyang daan ng Diyos.
Oh Lord, maraming salamat sa inyo. Ganon kaliwanag ang sinasabi ng inyong salita. Ngayon patuloy kami nagse-celebrate sa aming buhay kay Kristo. Naway maging kalakasan namin siya, maging kasiyahan at kagalakan sa aming bagong tinaglay na buhay. Lord, tulungan mo po ang aking mga kapatid na nakinig sa inyong salita. Maranasan din nila ang pagiging malapit sa inyo dahil kay Kristo. Maranasan namin, Panginoon, ang biyaya ng buhay na ito na kay Kristo Jesus.